Sana po akong ibenta po sa inyo. Ano yun? Ano ibibenta mo? Yan po. Oh my God! Alin? Aking anak po. Ay, anak mo? Opo, kasi po, hindi po namin kaya po ang gastusin po namin. Bakit sa akin mo ibibenta? Kano ba pera kailangan mo at kailangan mong ibenta? 1.5 lang po. Oh my God! 1.5? Kanino ko ibibigay? Sino maghahawak nito? Ayun, isang mapagpalang araw sa atin lahat muli, mga kababayan. Kumusta po kayo? And Happy New Year po. Panibagong taon, mga kababayan. Kaya panibagong vlog na naman po tayo. Maghahanap na naman tayo ng mga tutulungan, mga kababayan. Mga kababayan natin na talagang hikahos sa kanilang kabuhayan. Pero ngayon, mga kababayan, kung naalala nyo po, yung estudyante na si Jonabel, siya yung pupuntahan namin ngayon dahil may mga kababayan tayo na nakapanood sa video ni Jonabel at nagpaabot sila ng kaunting tulong pinansyal. Yan, mga kababayan, samahan nyo po kami kung gusto nyo pong malaman kung sino yung mga kababayan natin na nagpaabot ng tulong para kay Jonabel. At sa oras na ito, mga kababayan, nandito tayo sa harapan ng bahay nila Jonabel. So samahan nyo ako at kausapin natin sila. Nay, magandang hapon. Magandang hapon po. Kumusta na? Ito Ha? po, ganun pa rin. Busy Parang ang dami nating pambenta. Pambenta na to ngayon? Hugasan pa po yan. Ay, hugasan pa. Nandun na, meron ako nakatimbang. May nakatimbang na. Kanina pa kita pinagmamasdan na Busy-busy ka. Paakyat din ako. Kumusta? Aakyat ka rin ngayon. Yung mga Iiwanan nyo to. Kumusta ang New Year natin, Nay? ayos naman po. Ayos Yung naman. binigay niyo po sa amin, yun ang ginamit po namin. Yung binigay namin. Salamat sa Diyos, no? Nakatulong. Nakatulong din. Kumusta po si Jonabel? Pumasok po. Yung pong ibinigay niyong huli, binili niya po ng cellphone. Okay. Sige, Wala sige. siyang cellphone. Wala. Kailan siya babalik? Sa ano po, kasi ang pasok lang niya Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, dito yun. Sayang. So, anong araw ngayon? Huwebes pa lang, no? Opo. Paano yan, mga kababayan? Wala si Jonabel. Pero sige, babalik tayo, mga kababayan, no? Kasi may mga tutulungan din tayo dito. Mga kapitbahay nila nanay. Sige, Nay, pakisabi na lang kay Jonabel na nanggaling ako dito, ano? Babalik po kami agad-agad. Or baka Sabado babalik kami. Pakasipag ni nanay, araw-araw walang tigil. Tiyagaan lang. Pag walang tiyaga, walang nilaga. Pero may napansin ako, Nay. Parang gumanda ka ngayon. Ay, nagpagupit po ako. Ayun naman pala Pakitanggal sombrero. Bagay sa'yo, Nay. Mas tumaba ka. Yan, ganyan lagi. Happy life lang tayo, Nay, no? Opo. Salamat. Kahit na mabigat ang problema, idaan na lang sa tawa. Sige, Nay. Hindi masyadong ma-stress. Okay. Ayan, Nay. Bigyan kita 1,000, Nay, pang New Year mo. Thank you po. Pero mayroon kaming ibibigay kay Jonabel na pantulong sa kanya, pero gusto namin iabot talaga sa kanya para sa pang-aral niya. Pero po kayong mag-alala, babalik kami para makausap namin siya. Ito pambili nyo ng ulam, pagkain. Maraming salamat po. Walang anuman po. No? Tulong po ninyo. Sige lang, Nay. Ayan, salamat. Kami dito, Ano po? pinapaalis Pinapaalis na kayo. Saan kayo lilipat? dun sa taas. Doon na. Opo. Yung bakanting lote dyan sa... Baka pagka paalisin na naman kayo. Ay, di na siguro. Hindi pwede yung hindi sigurado. Kailangan sigurado. No? Kasi paano yung gawa? Tapos after 6 months, lipat na naman. Sayang din ang gastos. Sayang. No? Pero sige na, di bale. Kasi may tutulungan pa kami. No? Babalikan namin si Jonabel. No? Okay. So ayan, mga kababayan, wala si Jonabel. Pero babalikan natin siya sa baka this coming Saturday na po. No? Hintayin lang natin yung mga kasama natin. Upo tayo rito. Yung mga kasamahan natin, mga kababayan, is pumunta dyan sa taas para tinitignan yung mga beneficiary natin. No? Pahinga lang tayo, mga kababayan. Sila KJ umakyat sa taas.
Paano yan? Lilipat na naman sila. Papaalisin na naman daw sila. Nani? Ay! Po, nakabalik po kayo dito. Oh. Kumusta na? Kumusta? Daddy Frankie, may pakiusap po ako sa inyo. Ano yun? Teka lang. Idikit ko to. Ano ba yun? Pwede lang po doon tayo po sabay magkausap po. Pwede lang po doon tayo po sabay magkausap po. Sige, sige. Kumusta na yung ano? Kumusta na yung buhay-buhay? Kumusta ang New Year? Yan lang po. Ganoon lang pa rin po. Sige, sige. Ayan mga kababayan, si Kuya, siya po yung natulungan na natin nakaraan nung nanganak yung kanyang asawa. Humingi ng saklolo dahil kulang yung pera na pambayad nila. Pero natulungan na natin, pero sa oras na ito lumapit, may papakiusap daw. Ano ba yun, bro? Ayan, magandang hapon. Hello. Hapon po, sir. Ano ba yung papakiusap mo? Daddy Frankie. Ano po eh. May po problema po ako. Anong problema? Kahit ano pong hirap ng buhay po namin. Kasi po kahit ano po nasa man ang loob po, kahit anong hirap po sa buhay namin. Hindi na po ako makabili ng diaper at gatas po. Sana po akong ibenta po sa inyo. Ano yun? Yan po sa loob po. Pwede po pupunta po sa loob. Ano yun? Ano ibibenta mo? Yan po. Oh my God! Alin? Aking anak po. Ay, anak mo? Opo, kasi po hindi po namin kaya po ang gastusin po namin. Ay, Hindi na bakit? Po kami, wala na po akong trabaho. Hindi na po namin kayanin ang pambili po namin sa suporta sang anak. Bakit? Kahit anong hirap po, hindi ko na po talaga kaya. Kaya nyo yan. Kawawa naman ng baby pag ibenta mo. Wala na po talaga eh. Wala na po akong trabaho. Wala kang trabaho. Opo. Pwede naman maghanap kahit mag-construction. Ano ba trabaho mo dati? Nangalakal lang po ako talaga. Nangangalakal ka? Walang tigil yung kalakal. Wala po. Kung pagustuhin po sa mga gwardya po, kung hindi na po kami pakalakalim, wala na po. Hindi kayo papapasukin ng mga gwardiya minsan? Opo, minsan po kasi mahirap po talaga kung hirap intindi po sapat sa amin. Napakahirap ba naman? Ano ba? Kaya po, So, yung desisyon mo na yan, napag-usapan nyo ng mag-asawa, pati ako na aano ako sa sinabi mo, natataranta tuloy ako, no? Napag-usapan nyo ng yung mag-asawa yung desisyon mo na yan? opo, nausapan po namin. Yun, sinabihan ko po siya. Ano sabi niya? Sabi niya, sige, ikaw bahala po. Ikaw na naman bahala, be. Kasi mahirap na tayo eh. Gusto ko lang makakain tayo ng maayos kung wala yung bata. Pero kahit po naramdaman ko po kung anong hirap na namin, naisipan ko po na ibenta namin yung anak namin. Tapos sabi niya po, sige, maghintay lang po tayo ka Daddy Frankie, yun na po usapin natin. Bakit sa akin mo ibibinta? Ano ba yung anak mo? Ate, labas ka nga. Ayan, upo ka dito. Upo ka. Tignan mo, kamukha mo pa yung baby. Sige, upo ka. Lalaki siya, babae? Lalaki po. Lalaki pa naman. Kamukha mo. No? Kaya po, naisipan po namin mag-asawa na ganyan. Si ate, anong desisyon ni ate? Ano masasabi mo dun, ate? Sabi ko po sa kanya, kahit po mayroon kami, dapat hindi na po naisip ko yung anak niya. Oo. Yung ibenta. Kasi kawawa naman po yung lady. Oo, hanggat maaari, kaya natin yan. No? Po. Yun po, sabi ko, huwag po niya ibibenta yung anak niya. Ano ba siya? Nag-breastfeed ba? Nagdidede sa'yo? Oo. Ang hanapan na lang natin, gawan na lang natin ng paraan, maghanap na lang ng mga gulay-gulay sa bundok para makakain ng gulay si ate para malakas yung vitamins na madidi ng bata. No?
Gulat mo naman ako. Akala ko ano na yung ibibenta mo. No? Kaya mo yan, bro. Kaya natin yan. Ha? Mag-isip tayo ng ibang paraan para mabuhay. Malakas naman tayo habang may buhay, may pag-asa. Huwag nating pag-iisipan na ibenta yung baby kasi angel pa yan. Yan, malay mo, paglaki niyan, magiging magandang kinabukasan yan. Siya yung magdadala ng magandang kinabukasan, no? Bakit kasi? Ano yung reason, pinakadahilan mo? Napapagod ka na ba? Sobrang hirap na po. Hindi na po namin kaya po ang bilihin po namin. Kasi diaper po, pati po yung gatas po ng gatas po ng bata. Naggagatas din siya minsan? Gatas po minsan po kasi minsan wala po kami makain po, wala po kami maluto kahit anong sabaw po. Maghanap ka ng trabaho. Kasi alam ko yung kalakal, araw-araw yan eh. Hindi ba pwede? Sa dam site lang ba talaga pwedeng kumuha? Opo, sa dam site lang po. Ano ba yun? Hindi ko alam paano. Ate, ikaw, anong masasabi mo sa... Upo ka nga, kuya, para mapag-usap tayo ng maayos. Baka kung anong pwede ko pang maitulong sa inyo, wag lang natin ibenta. Baka pag alis ko dito, baka sa iba nyo naman ibenta. Ano, ate? Anong pa nga? Sabi ko po sa kanya, huwag niya po ibibenta yung anak niya. Parang gusto po niya ibenta. Gusto niya ibenta? Sabi ko, huwag mo ibenta yung anak mo kasi maliit pa yan. Alagaan mo na lang. Sabi ko pong gano'n. Sabi niya, benta na lang natin kasi mahirap tayo. Wala tayong pera tsaka pambili ng... Magkano ba pera kailangan mo at kailangan mong ibenta? Sabi ko, 1.5 lang po. Oh my God! 1.5? Sakit man po sa ramdaman ko mawala po ang anak ko. Oo. Kasi mandala po sa hirap namin, di po kami makakain magpamilya. Wala na po akong ibenta magawa. mo kahit 1.5 lang. Opo. Gagawan natin ng paraan yung problema mong 1.5. No? Huwag mo lang ibenta yung anak mo. Ha? Kasi wala na po kami. Kahit ano pong trabaho ko po sa kanila, kahit mga lakal lang po ako. Oo. Naisipan ko po. Kaya nausap ko yung asawa ko, pwede natin nakaibenta yung bata. Kaya po, sabi ko sobrang hirap na po natin. May anak ka na bang naibenta noon? Mayroon po sa ano ko po. May bininta ka ng anak noon? Opo. Sana wag mo nang ulitin yun, ha? Tutulungan ka ni Daddy Frankie, ha? Wag mo nang iisipin, no? Nay, ha? Wag kang papayag, ha? Oo, kahit anong hirap ng buhay, meron paraan. Gagawa, basta wag lang kayong makakalimot manalangin kay God. Kahit anong hirap ang buhay. Alam mo, yung point, yung time na alam mong walang-wala ka na talaga, naranasan ko yan eh. Dumating din sa buhay ko yung point na walang-wala na talaga. Nag-pray ako ngayong hapon, kinabukasan may dumating na blessing. Kaya pag nahihirapan ka na, pag napapagod ka na, tumawag lang kayo kay God. Si God lang ang makakapag-provide ng lahat, no? At syempre, sa pag nag-pray tayo kay God, samahan natin ng sipag. Okay? Tandaan nyo yung sinabi ni Daddy Frankie, ha? At lagi nyo tatandaan, hindi habang buhay ganito yung buhay natin. Hindi habang buhay mahirap tayo basta magsisikap tayo. Ha? Samahan lang natin ng panalangin at kaunting sipag, diskarte. No? Basta maghanap ka ng trabaho, kahit magkargador ka dyan, kahit magbuhat ka dyan. Ang importante, everyday, may maipapasok or may maiuuwi kang kahit sabihin natin 100 pesos lang a day, makabili kang kalahating kilong bigas, tapos may pang-ulam, total nagpapa-breastfeed naman si ate, buhay na. Araw-araw ganun, makakaraos at makakasurvive ka rin. Alam mo yung hirap ng buhay nyo, wala pa yan sa dinaranas ng iba. Meron iba nga dyan, may kapansanan pero kumakayod pa rin. Kaya pasalamat kayo sa Panginoon kasi kumpleto ang pangangatawan ninyo, malakas ang katawan.
Kaya wag mong iisipin na ibenta yung anak mo dahil yan ay bigay ni God, blessing yan. No? Tingnan mo tapos 1.5. Ikaw talaga. Okay, bibigyan ko na lang kayo ng kaunting tulong. Teka lang, kuha ako pera. Ganito. Bukod sa pangangalakal, ano ba yung alam mong trabaho? Baka matulungan kita mabigyan ng trabaho. Ano lang po. Bukuhan po. Anong bukuhan? Bigasan po. Pumasok ka sa bigasan araw-araw. Magkano sweldo sa bigasan? 250 lang po sa amin yun sa pinapasokan po namin. Kaso lang po, di po sapat sa amin pamilya talaga po. Pero pumapasok ka dun sa bukuhan, ay sa bigasan. Dati po. O ngayon, Hindi na po, nangalakal na po. Hindi ko po kaya po iiwan to kasi wala po silang makain po eh. hindi. Kailangan okay lang iwanan mo sila isang araw, mangalakal ka. Dito lang naman sila sa bahay. Di ba? Natural lang na ang padre de pamilya umaalis, magtatrabaho. Kaya naman niyang alagaan yung dalawa ninyong anak. So pagdating mo, pag may kita ka na, yun, bibili ka ng bigas, pang-ulam, ganun. Hindi po pwedeng dito lang kayong dalawa, hindi pwedeng hindi mo siya iwanan. Talagang wala kayong kakainin. Maraming pwedeng pag-applyan. Kaya po, akit na sana po ako. Oo. Ako po, naisipan po namin mga asawa. Kaya sabi ko po, Naisipan ninyong, ibenta po anak namin. naisipan yung ibenta. Ako po. Kawawa naman si baby. So payag ka na ate. Buti na lang hindi payag si ate. No? Kasi 'di ba, ang hirap niyong ginawa niyan. Ilang buwan ninyong ginawa 'yan. 'Di ba? Matagal ginawa, 'di ba? Paano mo siya ginawa? Ano po? Mahirap gawin, 'di ba? Alam mo, yung ibang mag-asawa nagpi-pray, nananalangin na magkaroon sila ng anak. Kaya ngayon nagkaroon kayo ng anak. Ipag-pray natin, ipasalamat natin kay God, ha? Okay. So ano bang kailangan bilhin? Pampers? Ano ba mga kailangan ng baby? Pampers po, tapos gatas po. Tapos, Ano bang gatas niya? ano, Nestogen, Papa, Nestogen lactose po yun. Nestogen na green po. Nestogen na green. Ano yun? 1 pa lang, di ba? Siyempre. Opo, 1 month. 0 to 6 months po nakalagay. 0 to 6 months. Yun. Sige. Kasi bibili ako para pagbalik ko, Marami tayong mga kababayan dyan na, hingi tayo ng saklolo, hingi tayo ng tulong. Huwag lang mawalay sa inyo yung anak ninyo. Ayan. Gawan natin ng paraan. So, pampers, tsaka gatas, ano pa? Sige, ako na bahala. Basta sige, mag-grocery tayo, no? Para may pambili ng ikaw ate, ano pa request mo? Anong kailangan? Pangailangan mo? Ano lang po, yung gatas po ni baby. Gatas ni baby, tsaka Tsaka po yung mga damit. mga damit. Damit po yun. Ha? Damit lang po. Damit. Kanino damit? Damit ni baby. Papa ni baby. Sige. Kami nang bahala kung anong bibilhin. Basta pangako ha. Alam mo, pag dumating ako na wala yung anak nyo, hindi ko na kayo tutulungan. Okay? Huwag ninyong ibibenta ha. Sige. Ito. Kanino ko ibibigay? Sino maghahawak nito? Ano? Sa kanya na lang. Kuya, bibigyan kita ng 5,000. Pero hindi ko alam kung kailan ako makabalik. So itong 5,000, ibili mo na ng gatas, tsaka bigas. Kung ano yung mga unang-unang kailangan ninyo. Sige, itago mo itong 5,000. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Hindi mo na ibibenta yung anak mo. Hindi na po. Pwede na po kung ano po. Ito na lang po talaga, hindi na po namin ibenta anak namin. Hindi na. Oo. Magtatampo ako sa inyo. Pagka ibininta nyo yan, ha? At papalakihin ninyo yan, ha? Magiging ninong dyan si Mons Channel, KJ27, tsaka si Risky. Oo. No? Basta alagaan yung maigi. Okay? Magsikap ka, kuya. Malakas ang katawan mo, eh. Bata ka pa. Ilang taon ka nga ba? 24.
20? 24 po. Oh, 24 ka pa lang. Tapos si ate, 37. 37. Di ba? Nabanggit mo sa akin nakaraan, tuli na siya, hindi na siya manganganak. Oh, tingnan mo, tapos ibibenta nyo yung anak nyo. So, wala. Kumbaga, hindi na siya pwedeng manganak. Kumbaga, last na yan, pinakabunso na yan. Kaya, aalagaan nyo na lang, ha? Tiyaga lang, panalangin lang. Sige. Yan, tsaka hindi naman malaki ang gastos kasi breastfeed naman. Ha? Tapos, kuya, maglinis ka dito sa bahay mo, ha? Pag ganito, ngayon, walang ginagawa. Yung 2 oras lang, ilayo mo ng konti, tapos sunugin mo yung mga basura. Or yung mga plastic, sunugin, ibaon na lang. Ay, hindi susunugin pala kasi maaamoy ng baby. Ha? Sige. Maraming salamat. Oo. Anong bibilhin mo ngayon? Ibili mo na ngayon, ha? Bili na po ako ng bigas po, diaper ng bata po. Tapos ulam. Yung ulam pa, bili ka ng maganda-gandang ulam para sa asawa mo para magkaroon ng laman yung didi. Takpa mo yung didi mo, be. Oo, baka langawin. Okay? Inject lang po kasi ako. Ha? Inject lang po. Inject? Anong inject? Inject po sa In-injectan ka lang. Paano ba yung inject? Akala ko pinalaygit mo na. Hindi po daw tinuloy po kasi yung ano lang po, bungunahan lang po. Binakunahan lang. Hindi na mga anak. So habang buhay na yun, hindi na siya mabubuntis. Ganun na po talaga. Ganun na yung bagong system ngayon. Opo. Okay, sige. Ganun na lang, mag-iingat kayo, ha? Bibili ka ngayon ng bigas, ulam, tsaka gatas ng baby. Opo. Na? Oo, pugi pa naman, kamukhang kamukha mo. Di ba? Sino kamukha? Oh, kamukha niya. Tapos ibenta lang mga kababayan, 1.5 daw, parang nagbenta ng... Sige. Okay. Maraming salamat. Sige. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Oo. Kiss mo yung baby mo, mag-sorry ka sa baby mo. Sorry na, baby. Ha? Dito ka, dito. Yan, kiss mo yung anak mo, anong pangalan niya? Jonathan po. Ha? Jonathan po. Jonathan pangalan ng baby. John. Ay, John. Ibig sabihin, junior siya. Opo. Junior. Oh, tapos... Jonathan po, John. Jonathan, John. Palayaw niya yung John, pero Jonathan. Sinong gumawa ng pangalan niya? Kami lang. Kayong dalawa? Naisip ko lang po. Naisip mo lang. Oh, bakit Jonathan? Paano nabuo yung Jonathan? Kasi po John po eh. Jonathan po. Sinong John? Parang junior po niya. Kaya Jonathan. Wala po kasing R. Kaya nagkakaroon po ng R. Junior na lang po. Junior na lang. Oh, diba? Ang galing-galing ng asawang mag-isip. John na lang po. John na lang. John, pakatibay ka, ha? Hindi ka na ibibenta ng papa mo. Sige. Ayan. Maraming salamat. Oo. Nagbili ko po namin ng bigas po to. Oo. Diaper po ng anak namin. Oh, baka pag naubos na yan, ibenta mo na naman. Hindi, ha? Wag na, ha? Okay. Maraming salamat. Okay. So, ayan mga kababayan, kinabahan si Daddy Frankie. Nagulat ako sa nabalitaan ko kay tatay. Kaya ayan, bigyan natin sila ng tulong mga kababayan. At para hindi nila ibenta yung kanilang anak. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito, pero salamat sa Diyos na pakiusapan naman natin. Maraming salamat po mga kababayan. At bago matapos ang bidyong ito, nais ko munang magpasalamat po sa inyong lahat. At kung bago ka lang sa aking channel, ako'y maglalambing po na pakipollow ang aking YouTube channel. Sa ganun, lagi po kayong ma-update sa mga videos na i-upload pa namin. At para mas makatulong pa tayo. Siyempre, shoutout din natin mga kababayan ang Team Rise Above. Magmula po kay Tita Hanes, kay Linlin Garrido, Lisa Liabres at Carmi K Official. Ganon din po kaya kila Istariray. Ayan, mabuhay po tayong lahat mga kababayan. At shoutout din kay Ma'am Maria Paz Okoshi. Yan, maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat.